Magandang hapon. Isang trahedyang yumanig sa South Korea matapos bumagsak ang Jeju Airlines Flight 2216 sa Muan International Airport. Ayon sa ulat, 179 ang nasawi sa aksidente. Itinuturing na pinakamalubha sa kasaysayan ng bansa nitong mga nakaraang dekada. Disyembre 29, 2024 nang maganap ang insidente. Ang Flight 2216 mula Bangkok patungong Muan ay nakaranas ng bird strike na nagdulot ng sira sa landing gear. Sa kabila ng magsisikap ng piloto na magsagawa ng belly landing, lumampas ito sa runway at bumangga na nagresulta sa isang malaking sunog. Sa 181 na sakay, 2 flight attendant lamang ang nakaligtas. Patuloy ang investigasyon habang idineklara ang pambansang pagluluksa. Nagbitiw na rin si Transport Minister Park Sang-woo bilang pananagutan. Ang flight data recorders ay kasalukuyang sinusuri. Patuloy po naming babantayan ang investigasyon ito. Ang aming pakikiramay ay taos-pusong ibinagay sa mga naultila. Magandang hapon. Magandang hapon sa Pilipinas. Nananatiling kontrobersyal ang usapin ng karapatang pantao. Kabilang sa mga hamon ang extrajudicial killings, kalayaan sa pamahayag at karapatan ng maralita at katutubo. Sa kampanya kontra droga nitong nakaraang dekada, libo-libong kaso ng umano'y extrajudicial killings ang naitala ayon sa Amnesty International. Bagamat itinatanggi ito ng gobyerno, nanawagan ang mga pamilya at human rights defenders ng hustisya. Patuloy din ang panggigibit sa mga mamamahayag at aktivista. Ayon sa Rappler, samantala nananawagan ang mga katutubo laban sa land grabbing at sa pilitang pagpapalaya sa kanilang lupa. Hinihikayat ang gobyerno na tuparin ang mga pandaigdigang obligasyon para sa karapatang pantao. Magandang hapon. Magandang hapon, ang Cebu ay tanyag ng mga gandang tanawin at makulay na kultura. Ay patuloy na dinadaryo ng mga turista. Kasabay ng kasikatan nito ay mga balitang nagbibigay kulay sa lungsod. Patuloy na naghahanda ang Cebu para sa Sinulog Festival 2025 na gaganapin sa Cebu City Sports Center sa Enero 19, 2025. Ang selebrasyong ito ay inaasahang dadaluhin ng libo-libong tao mula sa iba't ibang panig ng bansa at mundo. Bukod dito, naitala na rin ang pinakamababang antas ng krimen sa loob ng 5 taon at nalalapit na rin sa Cebu City Marathon sa Pebrero. Samantala, ang PHP 1.5 billion IT Park sa Lahog ay magbigay ng 10,000 trabaho sa isang malaking hakbang sa ekonomiya ng lungsod. Asahan ang bahayag pag-ulan sa Cebu ngayong linggo. Mga Cebuano, huwag palipasan ang Sinulog Festival Enero 19. Hala, nahulog! Hala, nahulog! Hala, nahulog! Try mo kasi itong Lucky Me Pancit Canton No Drink Cooking. Bago yan. Magpakulo ng 3/4 cup water at ilagay ang noodles. Haluin ang noodles hanggang matuyo ang tubig. I-mix ang noodles with the seasoning. Enjoy! Pwede rin may itlog. Wow! May itlog! Magandang hapon. Kasaysayan ang naisulat sa Philippine Volleyball matapos magwagi ang Creamline Pool Smashers bilang kaunang-unahang Grand Slam winner sa Premier Volleyball League.
ang champion ng Team 9 sa 2024 PBL Invitational Conference at nakatuloy na single 8 hitmakers na makapigil hingang 5-set match. 21-25, 25-17, 20-25, 26-24, 15-13 sa Araleta Coliseum. Ito ay ikatlong titulo ng Team 9 ngayong season matapos ang All-Filipino at Wade Force Conference sa ilalim ni Coach Sherwin Meneses. Ito rin ang kanilang ikasamsampung championship, isang makakasayang tagumpay na bumawi mula sa second place finish nilang noong nakaraang taon. Isang malaking karangalan ang tagumpay na ito para sa PVL at sa Philippine Volleyball. Congratulations, School Smashers! Zendaya sparks engagement buzz sa Golden Globes. Ang Euphoria star ay naging usap-usapan hindi lamang dahil sa kanyang stunning gown, kundi dahil sa isang kumikinang ng singsing sa kanyang kaliwang kamay. Suot ang isang custom gown ni Law Roach, agaw pansin si Zendaya sa 2025 Golden Globes. Ngunit ang diamond ring sa kanyang kaliwang kamay ang napasiklab ng mga engagement rumors. Bagamat tahimik pa si Zendaya, usap-usapan na ito ay konektado sa kanyang relasyon kay Tom Holland. Ang mag-asawa na kilalang pribado sa kanilang pag-iibigan ay huling nakita sa isang romantikong holiday nitong Disyembre. Nominado rin si Zendaya para sa Challengers, ngunit ang engagement buzz ang siyang nangibabaw. Tila patuloy ng niliwanag ang bituin ni Zendaya sa loob at labas ng red carpet. Salamat, Sky!